Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is Iglesia. So, kapag sinabi Iglesia, it is the term, a Greek term, word translated as a church in the New Testament. It literally means assembly or gathering and refers to the congregations of God's people. In Scripture, ecclesia represents both the local gathering of believers and the universal body of Christ, united by faith in Jesus. The church is not a building, it is the people who belong to God, called out from the world, live as His followers. So ayon sa Matthew chapter 16 verse 8, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. So, ayon po sa katuruan, the church is the universal living of body Christ. So, ang ibig sabihin, kayo ngang lahat ng ang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So, ibig sabihin, ang simbahan ay hindi lang isang organisasyon, kundi isang organismong buhay, lumalago at may layunin. Ang isang katawan ay huli, maaaring gumana ng maayos kung may nawawalang bahagi. Kaya mahalaga ang bawat isa sa atin sa loob ng simbahan. So, next po is, God calls His people to gather regularly. So, ang Diyos, tinawag niya yung mga tao upang mag-gather araw-araw. So, kumbaga, bakit nga mahalaga ito? Dahil ang pananampalataya ay hindi solo journey, ang pagsamba, pag-aral at pagsalita sa salita ng Diyos. So, ang pag-aalaga sa isa't isa ay mahalagang bahagi ng lisensya ng Diyos para sa atin. So, next is, every believer is a vital part of body Christ. So, minsan kasi iniisip natin na hindi tayo mahalaga sa simbahan, pero hindi ito totoo. Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 4 to 5, tayong lahat ay bahagi ng isang katawan ni Kristo, ngunit may kanya-kanya tayong tungkulin. So, ibig sabihin, walang maliit o walang kwentang papel sa simbahan. Maging ikaw ay isang tagapagturo, taga-encourage, tagapaglingkod o tahimik na nagdarasal, mahalaga ka sa katawan ni Kristo. So, para naman po sa ating applications, never be stand-alone in Christians. So, huwag maging stand-alone Christian. Ang isang bahagi ng katawan na naihiwalay ay hindi mabubuhay ng mag-isa. Kailangan mo ng simbahan para sa suporta at gabay at paglago or pag-grow mo. So, next is, gather regularly in a small discipleship groups. So, sumali sa maliit na discipleship groups, hindi sapat ang dumalo lang tuwing linggo. So, maghanap ng small group kung saan pwede kang lumago sa pananampalataya at magkaroon ng accountability. So, last is, join with the intent to edify fellow believers. So, makiisa ng layunin, huwag lang dumalo at maging aktibo, palakasin ang iba sa pamamagitan ng panalangin, paghikayat at pagsuporta sa ministry ng simbahan. Ayun lang po, maraming salamat.